Hinamak na manugang. Kabanata 337. Nagpasya si Mingyu. Nagkunwari siyang umiiyak at sinabing, Master Lo, hindi ako nakagawa ng gamot. Iyon ay, binigyan ako ng isang bumpkin. Anong kalokohan? Galit na sinabi ni Lu Hangjan, sa palagay mo ba ay 3 taong gulang na ako? Gumastos ako ng maraming pagsisikap upang pag-aralan ang pamahid sa loob ng ilang buwan. Nag-eksperimento ako ng 100 beses. Paano ito magagawa ng sinuman? I swear, binigay talaga ng isang country bumpkin. Yer, sino ba yang country bumpkin na yan? Can't you just call him a couple? Mabilis na sabi ni Meng Shiguo. Kinagat siya ni Mingyu hanggang sa mamatay. Pare, nakita kong nakakaawa ang country bumpkin, kaya binigyan ko siya ng isang subo ng pagkain. Pagkatapos niyang bigyan ako ng gamot na ito bilang pasasalamat, umalis siya. Hindi ko rin alam kung sino siya. Sa anumang kaso, si Alex Dixon ay tumira sa Ming family, siya ay isang pulubi lamang sa kanyang paningin. Malamig na sinabi ng katulong ng Jiang family, hindi ko inaasahan na ang gamot na ginamit sa aking young master ay magiging napakabata. Buti na lang at walang nangyari. Kung hindi, ang pamilya Meng ay hindi makakapagbitiw at masisisi. Dahil hindi ito maipaliwanag ni Mingyu ng malinaw, mas mabuting hilingin kay Deputy Chief Lu na ibalik ang taong ito sa National Clinic at tanungin siya ng maayos. Maaari ko ring bigyan ng paliwanag si Boss Jiang. Natural na hindi naniniwala si Lu Hangjan, kaya inutusan niya ang doktor na ilayo si Mingyu ng may mahigpit na boses. Ang mga patakaran ng National Clinic ay mahigpit, at ang mga rekomendasyong itinakda ng mga ito ay lalong mahigpit. Ang sinumang lalabag sa mga patakaran ay mapapaalis sa klinika, at iuulat sa komunidad ng medikal sa buong bansa. Mula ngayon, hindi na sila papayagang gumawa ng anumang gawaing medikal. Sa sobrang takot ni Mingyu ay halos maihi siya sa kanyang pantalon. Nagsisi siya na nag-imbut siya ng 10 milyon na pera, at nagpunta upang gamutin ang kanyang sakit dahil sa init ng ulo. Sinusumpa niya si Alex Dixon sa puso niya. Kung ang bansang bumpkin na ito ay hindi nagbigay ng gamot sa kanyang kapatid, hindi siya makakaranas ng ganitong kasawian. Sa madaling salita, inilagay ni Mingyu ang lahat ng responsibilidad kay Alex Dixon. Gayunpaman, dahil sa selos at puot, hindi niya sasabihin ang pangalan ni Alex Dixon. Ang ilang makapangyarihang doktor ay humakbang pasulong at pinigilan si Mingyu. Dalhin mo siya. Ikinaway ni Lu Hangjan ang kanyang kamay na may taimtim na mukha. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Sino ang nanggugulo sa ganitong oras? Inip na inilabas ni Lu Hangjan ang kanyang telepono at pinindot ang answer button. Ilang sandali pa ay biglang natigilan ang ekspresyon niya. Agad niyang sinagot ang tawag at natigilan. Pagkatapos, isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang matapos si Lu Hangjan sa pagtawag, namula ang kanyang mukha. Tumingin siya sa mga tao at may gustong sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Maya-maya, sa wakas ay naglakas loob siya at ikinaway ang kanyang kamay. Mahina niyang sinabi, hayaan mo si Mingyu. Nagulat na sabi ng isang doktor, Deputy Director, hindi ba niya nakuha ang gamot mo? Si Lu Hangjan ay mukhang napahiya at nag-alinlangan sandali. Malabo niyang sinabi, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa National Clinic. Yung gamot, ubo, nakita ko na. Nahanap. Si Meng Shiguo ay natigilan sa kinatatayuan. Hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Nakahinga ng maluwag si Mingyu na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang balikat. Agad siyang nagpumiglas na makawala. Noon lang niya namalayan na nababalot na pala ng malamig na pawis ang likod niya. Inang yan. Halos mamatay na siya sa takot. Sumimangot si Lu Hangjan at tumingin kay Mingyu. Ang sabi niya, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong pagkakataon. Kung makaharap mo muli ang bagay na ito sa hinaharap, dapat mong iulat ito sa pavilion. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis nang hindi humihingi ng tawad. Si Lu Hangjan ay hindi naniniwala kung ano ang ibig sabihin ng isang pulubi na nagbibigay ng gamot. Tanging si Alex Dixon lang ang makakagawa ng ganitong uri ng gamot, ngunit kung ito ay talagang gamot sa paso na personal na ginawa ni Alex Dixon, tiyak na hindi ito magiging ganoon kababa.
Nakikita niyang may tinatago si Mingyu, ngunit sa huli, siya ang nagkasala sa iba, kaya walang mukha si Lu Hangjan para ipagpatuloy ang pagtatanong. Higit pa rito, sinabi ni Mingyu na ang gamot ay ibinigay sa kanya ng isang pulubi, at binanggit ni Lu Hangjan na daan-daang beses na hindi niya sinubukan ang gamot. Hindi ba't sinasampal nito ang mukha niya? Siya ang Deputy Director ng National Clinic, ngunit ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi kasing galing ng isang pulubi. Tehim na inis si Lu Hangjan, at lalong naging hindi masaya kay Mingyu. Nagdesisyon siya na hindi niya tatanggapin ang taong ito. Tuldok. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, seryosong tinanong ni Meng Shiguo ang kanyang anak. Sino ang nagbigay sa iyo ng gamot na ito? Saglit na nag-alinlangan si Mingyu at sinabing, nagkataon lang na nakuha ko ang gamot. Hindi alam ng anak ko ang pangalan niya. Hindi niya sasabihin na ang gamot ay ginawa ni Alex Dixon. Itong bansang bumpkin ay nararapat lamang na maging isang security guard. Hindi siya pinagdudahan ni Meng Shiguo at nakakunot ang noo niyang sinabi, napakahalaga ng race 8 na ito. Kung makikilala mo muli ang taong ito sa hinaharap, dapat mong sabihin sa akin. Sa oras na iyon, kahit anong paraan ang gamitin mo, gaano man karaming pera na babayaran mo, kailangan mong makuha ang race 8 sa kanyang mga kamay. Umisi si Mingyu, ngunit sa panlabas, nagpanggap siyang gumagalang at sinabing, Itay, alam ko. Galit na galit siya sa kanyang puso at halos gustong bugbugin si Alex Dixon. Hindi lamang nabigo ang kontrata ng Jiang family, magiging 10 milyong bayad sa konsultasyon ay ipinadala sa paglipad bago ito maipadala ng kabilang partido. Wala man lang siyang panahon para hawakan ang pera. Kasalanan ng lahat ni Alex Dixon ang hindi pagsabi sa kanya ng pinagmula ng formula ng gamot. Tuldok. Naglilinang si Alex Dixon sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Lewis Bing na nagmumula sa labas ng pinto. Alex, nandyan ka ba? Oo. Nakita ni Alex Dixon na madilim sa labas ng bintana at agad na binuksan ang pinto. Nakita niya si Lewis Bing na may hawak na mangkok ng mainit na sabaw ng manok at pagkain sa pintuan. Alex, kagagaling ko lang sa pagpapagamot. Balita ko hindi ka kumain ng hapunan, kaya pumunta ako sa kusina para magluto ng chicken soup. Kumain ka na ng hapunan. Napatingin si Alex Dixon sa mangkok sa kamay ni Lewis Bing at saka naalala na hindi pala siya naghapunan. Natatakot na siya na hindi naisip ng Ming family na yayain siyang kumain ng hapunan. Hindi niya inaasahan na kapag bumalik ang kanyang tiyahin para magpagamot ay kakalad ka rin ito ang may sakit na katawan sa kusina para ipaghanda ito ng hapunan. Naantig si Alex Dixon. Pareho silang mula sa pamilya Lewis, ngunit kumpara sa kanyang biyenan na si Helena, ang tiyahin mula sa Lewis family ay parang langit at lupa. Bilasan mong uminom habang mainit. Puno ng kabaitan ang mukha ni Lewis Bing. Sa kanyang opinyon, si Alex Dixon ay manugang ng Lewis family, at isa ring junior ng kanyang pamilya. Sabi ni Alex Dixon, Tita, pagkatapos ng 1 buwan ng sakit mo, siguradong pagagalingan kita. Umiti si Lewis Bing at sinabing, okay, nag-iisip ka pa rin. Hindi man siya naniniwala, masaya pa rin siya nang malaman niyang iniisip siya ni Alex Dixon. Tuldok. Kinaumagahan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Uncle Hua. Mr. Dixon, may problema ba ako sa iyo? Kahit na si Uncle Hua ay isang malaking shot, ang kanyang tono ay labis na magalang. Hindi pamilyar sa kanya si Alex Dixon, kaya nakakunot ang noo nitong tanong, ano yun? Ang ilang mga tao na nagkasala sa iyo sa paliparan noong nakaraang araw, ay humingi sa kanilang mga magulang at humiling sa akin na humingi ng tawad sa iyo. Sinabi nila na pinarusahan nila ang mga batang ito at nais na ipaghain ka sa isang pagkain upang ng tawad. Naghanda din sila ng ilang regalo para sa iyo. Sana mapatawad mo sila. Hindi na kailangan iyon, mahinang sabi ni Alex Dixon, ibalik mo ang mga regalo. Sabihin mo lang na wala akong pakialam. Ang mga mababang uri ng pamilyang ito ay hindi kwalipikadong kumain kasama niya sa mga tuntunin ng katayuan. Kung tungkol naman sa paghingi ng tawad, hindi ito mahalaga sa kanya. Dahil hindi niya inilagay ang mga angkan na ito sa kanyang mga mata. Mabilis na sinabi ni Uncle Hua, oo, ngunit kailangan kong sundin ang mga patakaran at iulat ang listahan ng regalo sa iyo.
Kabilang sa mga ito, mayroong 3 pagpipinta ng kaligrapya at 2 antique. Ang isa sa mga ito ay isang asul at puting brush holder. May mga pati na rin ang mga salita ni Emperor Qing tungkol dito. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at malamig na sinasabi, ang mga salita ba ay walang bahid ng puti at malinaw na tubig ngunit hindi demonyo. Natigilan si Tio Hua. Nakita ni Young Master Dixon ang brush holder na ito. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Alex Dixon at nagtanong, sino ang nagbigay nito sa iyo? Kinabahan si Uncle Hua at mabilis na sinabi ang pangalan ng isang maliit na pamilya. Pupunta ako kaagad. Malamig na sabi ni Alex Dixon, I refund ang lahat ng iba pang regalo. Kukunin ko ang lalagyan ng panulat. Naisip ni Uncle Hua na interesado siya sa brush holder at mabilis na sinabing gusto niyang dalhin ito sa kanya. Umiling si Alex Dixon at tumanggi. Ayaw niyang malaman ng pamilya Ming ang tunay niyang pagkatao. Ang brush holder na ito ang unang red along ibinigay niya kay Meng Shiguo. Hindi niya inaasahan na ibibigay ni Meng Shiguo ang brush holder na ito sa isang maliit na pamilya. Ang ibig niyang sabihin ay wala siyang pakialam sa Lewis family. Ang napagkasunduan na lokasyon ay sa Sound Listening Tower, na medyo sikat sa Yan Capital. Ang mga customer ay pawang mga sikat na tao. Wala pang isang oras, dumating na si Alex Dixon sa restaurant. Naghintay sina Uncle Hua at Bashanho sa pasukan ng restaurant ng magalang at personal para salubungin siya. Ang mga regalo mula sa mga pamilyang ito ay inilagay sa isang pribadong silid. Lahat sila ay mamahaling regalo. Anong antigong kaligrapya at mga kwadro na gawa, mga palamuting jade. Walang kulang sa mga kayamanan sa kanila. Walang pakialam na tumingin sa kanila si Alex Dixon. Ang mga taong ito ay nagbigay sa kanya ng napakagandang regalo dahil gusto nilang malaman ang kanyang pagkakakilanlan at samantalahin ang pagkakataong makipagkaibigan sa kanya. Nakita niya ang kanyang brush holder sabay sulyap at kinuha iyon. Kabanata 338. Bumalik si Alex Dixon sa pamilya Meng dala ang brush holder. Siya ay may masusing pag-unawa sa pamilya Meng. Kung hindi lang kailangan panggamutin ng tiyahin ay agad na siyang umalis sa pamilya Meng at pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilyang ito. Ang pamilya Dixon ay may hindi mabilang na mga ari-arian sa Yan Capital, at mayroon siyang kaunting mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang isa sa mga villa ay ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin, at ang kapaligiran ay tahimik at payapa. Binalak ni Alex Dixon na bigyan ang kanyang tiyahin ng ilang araw para magpagaling, pagkatapos ay umalis sa pamilya Meng at bumalik sa kanyang sariling villa. Bumalik siya sa kanyang silid at inilapag ang lalagyan ng panulat. Nang makitang maaga pa, umupo siya sa kama at nagsimulang mag-practice ng mind law. Si Alex Dixon ay ganap na nawala sa kanyang sariling mga pag-iisip. Ang enerhiya ay dahan-daang umikot sa kanyang katawan, na dumadaan sa bawat meridian. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa kalagitnaan ng foundation establishment stage. Kung ang spirit gathering formation ng Jinling Villa ay makakalap ng kalkulasyon na enerhiya, maaari niyang gamitin ang malaking halaga ng dagdag na enerhiya na natipon upang makapasok sa huling yugto ng foundation establishment. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, nakarinig si Alex Dixon ng katok sa pinto ng 2 beses. Ang boses ni Lewis Bing ay nanggaling sa labas ng pinto, Alex, nandyan ka ba? Oo. Tumalon si Alex Dixon sa kama at binuksan ang pinto. Nakita niya si Lewis Bing na nakatayo sa pintuan na may hawak na plato. Mabilis na sinabi ni Lewis Bing, kanina lang ako nagpatingin sa doktor at bumalik. Alam kong hindi ka lumalabas para kumain, kaya nagluto ako ng sopas ng manok para sa iyo. Bilisan mo at kumain ng hapunan. Salamat sa iyo titahin. Kinuha ni Alex Dixon ang plato at nakitang madilim na ang langit sa labas. Hindi niya inaasahan na magtatanim siya ng ganoong katagal. Naglilinang siya sa kanyang silid. Hindi man lang siya hiniling ng pamilya Meng na kumain ng hapunan. Ang lamig talaga. Gayunpaman, kinaladkad ng kanyang tiyahin ang kanyang may sakit sa katawan at espesyal na pumunta sa kusina para ipagluto siya ng sabaw ng manok. Naantig nito ang puso ni Alex Dixon. Bagamat malaki ang pamilya Dixon, maagang pumanaw ang kanyang mga magulang,
kaya hindi niya naranasan ang maraming relasyong pampamilya sa pagitan ng mag-ina. Bagamat mabait sa kanya ang kanyang tiyahin, mabilis at mabangis ang mga kilos nito. Ang kabaitan at kahinahunan ni Lewis Bing ay nagparamdam kay Alex Dixon ng bakas ng aura ng pamilya. Ilang beses pa siyang pinaalalahanan ni Lewis Bing bago umalis. Binuhat ni Alex Dixon ang pagkain pabalik sa kanyang silid. Habang kumakain siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lu Hongjan. Kuya Dixon, iyong burn ointment. Ubo. Buong araw at gabi ko na itong iniisip pero wala pa rin akong ideya. Napabuntong hininga si Lu Hongjan sa telepono, mukhang mababaw ang kaalaman ko, at hindi ko ang race eta sa ngayon. Masasabi ni Alex Dixon ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang humingi ng patnubay dito, ngunit hindi niya mayuko ang mukha. Umiti siya at sinabi, Elder Lu, paano kung bibigyan kita ng pahiwatig? Oo nga, nabuhayan ang loob ni Lu Hongjan, ngunit sinabi niya, napakadali nito. Hinayaan mo akong mag-aralan ito ng isa pang gabi. Kung hindi ko pa rin maisip ito bukas, maaari mo akong bigyan ng pahiwatig. Siya ay may pag-aaral na saloobin at walang pakialam na si Alex Dixon ay isang binata lamang na nasa 20s. Nakangiti si Alex Dixon habang kumakain. Sige. Maya-maya, natapos na ni Alex Dixon ang lahat ng pagkain na dala ni Lewis Bing. Inayos niya ang laman ng mangkok at dinala sa kusina. Nang mapadaan siya sa looban, bigla niyang nakita ang isang figure na umiindayog sa tabi ng pool. Naging malamig ang panahon, ngunit ang figurang ito ay nakatayo sa tubig. Basang-basa ang buo niyang katawan, at sabik siyang may hinahanap. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at naglakad ng may malalaking hakbang. Tumawag siya, Nooran, ano ang hinahanap mo sa pool? Kuya Alex. Biglang tumangala si Ming Nooran at medyo naging awkward agad ang ekspresyon niya. Nakita ni Alex Dixon na manipis na pijama lang ang suot niya at nanginginig sa tubig. Dumikit sa katawan niya ang basang damit at kitang-kita ang kurbo niya. Agad niyang sinabi, bumaba ka na dali. Mag-ingat ka baka siponin ka. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap nito, ngunit tila matagal itong nakatayo sa tubig. Maging ang kanyang magandang mukha ay namutla sa lamig. Si Ming Nooran ay hinayla ni Alex Dixon sa pampang. Nang umihip ang malamig na hangin ay lalo siyang nanginginig. Agad na hinubad ni Alex Dixon ang kanyang coat at tinakpan ang kanyang katawan. Nooran, anong hinahanap mo? Kuya Alex. Si Ming Nooran ay parang bata na may nagawang mali. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, ikaw. Ang gamot sa paso na ibinigay mo sa akin ay itinapon ng aking kapatid sa pool. Gusto kong hanapin ito pabalik. Yung bote ng gamot. Natigilan si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ito ang hinahanap niya. Noong araw na iyon, tumayo siya sa likod ng puno at nakita niyang inagaw ni Mingyu ang bote sa kamay niya. Kunwaring itinapon niya ito sa lawa, ngunit ang totoo, kinuha niya ito. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Ming Nooran na itinapon niya ito sa lawa. Nakita ni Alex Dixon na sobrang lamig ng labi niya na naging asul. Umiling siya at sinabing, it's not something precious. There's no need to look for it. Paano iyon? Ito ang gamot na ibinigay sa akin ni Kuya Alex. Kailangan kong hanapin ito, matigas na sabi ni Ming Nooran. Hindi matiis ni Alex Dixon na sabihin sa kanya na ninakaw ni Mingyu ang gamot. Aniya, actually, last minute ko pong ginawa ang gamot na yan. Dahil kulang po ako sa ingredients, it is considered a defective product. Kapag nahanap ko, sayang lang. Hindi na kailangan. Ang isang may sira na produkto na bigla mong ginawa ay talagang may epektong panggamot. Puno ng pagtataka ang mukha ni Ming Nooran, at isang alon ng paggalang ang bumungad sa kanyang puso habang siya ay bumubulusok. Kung pupunta ka sa National Clinic, tiyak pupunta ka, magiging mas malakas ka sa kapatid ko. Napangiti ng mahina si Alex Dixon. Kung gusto niyang pumasok sa National Clinic, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Higit pa rito, natatakot siya na makapantay niya si Lu Hongjan sa klinika. Napayuko si Ming Nooran, medyo down ang ekspresyon, actually, gusto ko rin pumasok sa National Clinic. Kaya lang hindi pumayag ang tatay ko. Hindi raw pwedeng magpakita sa publiko ang mga babae ng Ming family. Sabi niya, nananatili ako sa bahay, at maghintay para sa aking kasal.
Bukas, ang National Clinic ay nagsasagawa ng isang pakikipanayam, ngunit ang mga doktor sa bulwagan ay kinakailangan na magrekomenda ng mga kandidato para sa interview. Ako ay hahanapin ang aking kapatid. Siya ay nanalo recommend me at lahat. Natatakot ako na maiisip ko lang. Gusto mong pumasok sa National Clinic? Natigilan si Alex Dixon. Noon lang niya naalala na nakapagtapos din si Ming Nooran sa Medical College. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nagtapos, siya ay tinawag pabalik ng kanyang ama na si Meng at hindi pinayagang lumabas upang magtrabaho. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, kung gusto mo talagang pumunta, may mga kaibigan ako sa National Clinic. Matutulungan kitang irekomenda sila. Talaga, biglang tumangala si Ming Nooran sa pagtataka, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang taong pumunta sa airport para sunduin si Alex Dixon ay ang Deputy Director ng National Clinic, si Lu Hongjian. Baka gusto niyang irekomenda siya ni Lu Hongjian. Sa pagkakataong ito, nang mag-recruit ng mga intern ang National Clinic, gusto ni Lu Hongjian na mag-recruit ng isang disipulo. Kung humarap si Alex Dixon, baka maging disipulo pa siya ni Lu Hongjian. Bilang isang medikal na estudyante, ang pag-aaral ng TCM mula kay Master Lu ay ang kanyang panghabambuhay na hangarin. Si Ming Nooran ay labis na nasasabik, ngunit sa kanyang pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang iling ang kanyang ulo sa kanyang puso at isang mahirap na ekspresyon. No, I haven't read any medical books since I graduated. Talagang hindi ako makakapasa sa interview. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Umiti si Alex Dixon at sinabing, kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, dapat nasa kamay mo ang pagkakataon. Talaga bang nasa kamay mo ang buhay ko? Ungol ni Ming Nooran. Ang kanyang kapalaran ay palaging mahigpit na kinokontrol ng pamilya Meng. Hindi sa kanya ang desisyon. Tumango si Alex Dixon at sinabing, I can help you. Ang kanyang mga salita ay nagpapayanag sa puso ni Ming Nooran. Para siyang nakahanap ng tiwala. Unti-unting naging matigas ang mga mata niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, Kuya Alex, gusto kong pumunta. Nakipag-blind date ang tatay ko kinabukasan. Ayokong pumunta. Kailangan kong pumasok sa National Clinic at pagkatapos ay umalis kay Meng. Pamilya. Gusto kong pakasalan ang taong gusto ko, at ayokong magpakasal sa iba. Habang nagsasalita siya, palihim na sinulyapan ni Ming Nooran si Alex Dixon. Namula ang mukha niya, at agad niyang pinagsisihan iyon sa puso niya. Bakit niya ito nasabi sa harap niya? Sa kabutihang palad, walang ekspresyon si Alex Dixon. Hindi niya namalayan na nakatayo sa harapan niya ang taong gusto niya. Natigilan din si Alex Dixon pero nagkunwaring walang nangyari. Umiti siya at sinabing, pagpunta mo doon bukas, tulungan mo akong dalhin kung ano kay Lu Hongjian. Oo. Nagtapat sa kanya si Ming Nooran at gulong-gulo ang puso niya. Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang mukha ni Alex Dixon. Tumango siya at tumakbo palayo sa takot. Nang makita siyang tumakbo palayo sa takot, napabuntong hininga si Alex Dixon. Paanong hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Ming Nooran? Mahinahon lang ang pakikitungo niya rito. Dinala ni Alex Dixon ang mangkok sa kusina at nabangga ang isang tao. Mukhang naiinip si Ming Yu. Sinulyapan niya ang walang laman na mangkok sa kalan at agad na ibinaba ang mukha at sinabing, Alex Dixon, nagliliber ka ba sa pamilya Meng? Gusto mo pang kumain? Kabanata 339. Sa hapunan, sadyang hindi niya tinawagan si Alex Dixon. Anyway, walang pakialam ang mga magulang niya. Isang hillbilly na dumating para humingi ng pabor sa pamilya Meng. Nagpasalamat na siya na hindi niya ito pinalayas. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Abi ka. Ha? Sinong nagbigay ng mukha sa'yo? Kinakausap ako ng ganito ang tono. Bumaba ang mukha ni Ming Yu at napag-alitan, huwag mong isipin na si Lewis Bing ay hipag ng amo. Maaari mong ituring ang pamilya Meng bilang iyong pamilya. Sabihin ko sa iyo ang totoo, ang pamilya Meng ay desisyon ng aking ama. Ang iyong wala lang si tita, at kailangan pa niyang umasa sa pamilya Meng para suportahan siya. Kung hindi lang nakita ng tatay ko na nakakaawa siya, dapat pinalayas ko na siya. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at naglabas ng isang salita na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata.
Mawala ka. Isang invisible aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Nakaramdam ng pressure si Meng Yu, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon. Dumaan siya sa kanya at tinulak si Meng Yu gamit ang kanyang balikat. F-sick. Nabalik sa katinoan si Meng Yu at galit na sumigaw. Country bumpkin, nandito ako para balaan ka. Kinabukasan, pupunta si Young Master Lee sa Meng family para sa isang blind date. You better stay as far as you can. Kung maglakas loob kang guluhin muli ang kapatid ko, gagawin ko. Hindi, mapapatawad kita. Bago pa siya matapos magsalita ay nakaalis na si Alex Dixon. Hindi mapigilan ang galit ni Meng Yu, nag-aalab ito sa kanyang puso. Ang isang bumpkin ng bansa na dumating upang humingi ng kanlungan kay Lee Westbing ay talagang nang-ahas na kausapin siya sa ganoong tono. Seryoso talaga siya. Alex Dixon, talagang hahabulin ko kayo ni Lee Westbing, itong matandang byuda, sa pamilya Meng. Mabangis na nagmura si Meng Yu at humakbang papunta sa study sa likod bahay. Sa pag-aaral, si Meng Shiguo ay tumitingin sa isang antik. Nang makita niyang pumasok ang kanyang anak na galit, kumunat ang noo niya at nagtanong, sino ang nanakit sa iyo? Tay, hahabulin mo si Alex Dixon sa pamilya Meng bukas. Sinabi ni Meng Yu na may madilim na mukha, umaasa siya kay Lee Westbing at lalong naging mayabang. Hindi niya ako inilagay sa kanyang mga mata. Malamig nang umuso si Meng Shiguo, not to mention him, even Lee Westbing is an outsider. Sa tingin ko hindi niya alam ang pangunahin at sekundarya. Paanong si Liu na ang magsalita sa pamilya Meng? Sinamantala ni Meng Yu ang pagkakataon na sabihin, Tay, palayasin mo na rin ang matandang balo na si Lee Westbing. Hindi siya miyembro ng pamilya Meng. Ang dahilan kung bakit siya nananatili sa pamilya Meng ay para suyuin ang matandang master na ibigay sa kanya, ang pamilya, ari-arian. Kung gusto niya ang ari-arian ng Meng family, it won't be her turn. Malamig na pinag-uusapan siya ni Meng Shiguo. Pinagaan niya ang kanyang ekspresyon at sinabing, gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangang maghintay hanggang dumating si Young Master Lee kinabukasan upang maiwasan ang anumang posibleng makaapekto sa kasal ni Meng Nooran. Pumayag na si Young Master Lee. Kung magpakasal si Nooran, pagkatapos ay lagdaan ang kontrata sa amin. Ang galing. Natuwa si Meng Yu. Sa ngayon, nakatanggap pa lang ng 50 million investment ang Meng family. Kung makakapagpirma tayo ng kontrata sa Lee family, siguradong makakabalik na ang Meng family sa dati nitong kaluwalhatian. Tinanggo din ni Meng Shiguo ang kanyang ulo na may kasiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mahiwagang 50 milyong puhunan na iyon, bagaman ang kabilang partido ay hindi gustong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay dapat na isang benefactor ng pamilya Meng. Kapag nakita niya ang investor na ito, tiyak na magpapasalamat siya rito. Tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid at nakatanggap ng tawag mula kay Renan. Iniulat sa kanya ni Renan ang tungkol sa sitwasyon ng pabrika ng parmasyutiko. Ang unang linya ng produksyon ay nakumpleto at ang unang batch ng repairing ointments na higit sa 40 milyon ay ginawa. Ilalagay na sana sila sa palengke. Si Alex Dixon ay kasalukuyang nasa Yan Capital. Binalak niyang hawakan ang mga bentahan ng mga gamot sa Yan Capital. Kung ang repairing ointments ay maaaring gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Yan Capital's pharmaceutical market, ang Haicheng Group Company ay maaari ding sumikat sa isang shot. Gayunpaman, kahit na ang kalidad ng gamot ay hindi isang problema, ang bagay na ito ay mahirap din. Ito ay dahil mayroong hindi bababa sa daan-daang mga kilalang kumpanya ng parmasyutiko sa Yan Capital. Maraming lumang kumpanya ng parmasyutiko sa lahat ng dako. Mayroon ding ilang malalaking kumpanya ng parmasyutiko na kapantay ng National Clinic. Ang Haicheng Group Company ay isang bagong kumpanya. Kung gusto niyang gumawa ng madugong landas sa pharmaceutical market, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon. Kung tungkol sa malaking shot na kumokontrol sa buong industriya ng parmasyutiko sa bansa, isa ito sa 4 na malalaking pamilya, ang Jiang family. Tuldok. Kinaumagahan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Qin Yue. Tanong ni Qin Yue, libre ka ba? May gustong magpakain sa iyo. Su Chingcheng. Kung tretuhin ka ni Chingcheng, tiyak na tatawagan ka niya.
Higit pa rito, ililibre ka niya ng pagkain. Pumapayag ka ba talaga? Ang kanyang tono ay kalahating totoo at kalahating mali. Napangiti ng mapait si Alex Dixon nang marinig iyon. Inimbitahan siya ni Su Chingcheng sa hapunan sa oras na iyon, ngunit sa huli, gumamit siya ng alak para magpanggap na lasing. Hinubad pa nito ang damit sa harapan niya at sinubukang panasan ang baril sa apoy. Ang bagay na ito ay hindi nagtagal. Kung muli niya itong tretuhin, maitulak na lang niya ito para hindi makaramdam ng awkward ang magkabilang panig. Si Qin Yue ay tumawa ng nakakahiya sa sarili at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi ka mahihirapan ni Ching Cheng. Kung hindi, matagal ka na niyang pinuntahan. Ibang tao ang gustong makita ka. Sino? Halika dali, malalaman mo pagdating mo. Pagkatapos sabihin ni Qin Yue ang oras at lugar, ibinaba na lang niya ang telepono. Mukhang ayaw niya itong masyadong kausapin. Walang magawang umiling si Alex Dixon. Iisa talaga ang butas ng ilong ng dalawang babaeng ito. Hindi sa gusto niyang itulak si Su Chingcheng pababa, ngunit sa mga mata ni Qin Yue, parang sinamantala niya si Su Chingcheng. Inilagay niya ang pen holder sa kahon at sinabi kay Li Wesbing na ipinasa ito kay Ming Nooran. Tinawagan din niya si Lu Hangjian, sinabi na ang kanyang pinsan ay dumating upang lumahok sa pagsusulit at binigyan siya ng kwalipikasyon bago umalis sa pamilya Meng. Pagkaalis pa lang ni Alex Dixon, nagbihis din si Ming Nooran at naglakad papunta sa pinto bitbit ang kahon. Nang malapit na siyang maglakad palabas ng pinto, narinig niya ang malalim na boses ni Meng Shiguo sa kanyang likuran. Tumigil ka, saan ka pupunta? Bahagyang lumiit si Ming Nooran at nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin, Tay, gusto kong pumunta sa National Clinic para sa isang interview. Sinabi ni Meng Shiguo sa malalim na boses, hindi ba sabi ko bawal kang pumunta? Tay, gusto ko pong subukan. Kinabahan si Ming Nooran pero nang maisip niya ang sinabi ni Alex Dixon kagabi, nagmatigas niyang sinabi, kung pwede pumunta si Kuya sa National Clinic, bakit hindi mo ako payagan, pumunta? Sa tingin mo karapat-dapat kang ikumpara kay Yu. Sarkastikong sinabi ni Meng Shiguo, hindi mo ba alam kung gaano kalala ang iyong talento? Kung mananatili ka sa bahay at pumunta sa National Clinic, ito ay isang kahihiyan sa iyong kapatid. Si Ming Nooran ay nakaramdam ng mali. Sa mata ng kanyang ama, kahit gaano pa siya kahirap, hindi ito kasing husay ng kahit 1% kaysa kay Ming Yu. Kinagat niya ang kanyang mga labi at iginiit, gusto kong pumunta. Si Kuya Alex ay nagpalista na para sa akin. Alex Dixon na naman. Lalong naiinis si Meng Shiguo kay Alex Dixon. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng ilalim ng isang palayok. Sa sandaling ito, si Meng Yu, nakasuot ng suit, ay lumabas ng bulwagan. Ngumisi siya. Dad, since Nooran wants to go, let her try. It's also good to let her give up on this idea para hindi masabi na unfair sa parents niya. Kahit kailan, kahit pumunta siya, hindi siya papasa, ang panayam. Galit na sinabi ni Ming Nooran, paano mo nalaman? Baka kaya ko. Base lang sa talento ko sa medisina, mas talented ako sayo. Sarkastikong sabi ni Meng Yu, pero sabihin ko muna sayo, kung hindi ka makapasa sa exam, bumalik ka at pakasalan mo si Young Master Lee. Doon maghapon akong kasama si Alex Dixon. Natigilan si Ming Nooran. She gritted her teeth and said, okay, I promise. Kung hindi ako papasa, I will marry Young Master Lee. Pero kapag pumasa ako, I won't marry anyone. I will work in National Clinic. Tumango si Ming Yu. Sige. Kailangan mo lang tandaan ang pangako mo. Tuwang-tuwa si Ming Nooran. Hindi niya akalain na makakalabas siya ng ganoon kadali. Nagpasya na siya na kailangan niyang magtrabaho ng husto at magsikap na makapasa sa interview. Nang umalis si Ming Nooran, hindi nasisiyahang sinabi ni Meng Shiguo, bakit ka basta-basta nangako sa kanya? Kung papasa siya, paano si Young Master Lee? Umiti si Ming Yu at sinabing, Dad, don't worry. Tiyak na hindi papasa ang babaeng ito, dahil ang examiner para sa interview ngayon ay si Master Lu. Babatiin ko siya, tiyak na hindi siya papasa. Kabanata 340, mabuti naman. Nakahinga si Meng Shiguo. Si Master Lu ay isang attending physician sa Botica. Sa kasalukuyan, kasama niya si Ming Yu, at binigyan siya ng pamilya Meng ng maraming regalo.
Nakita niya si Ming Yu na may dalang ilang malalaking bag at nakasimangot. Ano ang mga ito? Dad, gusto din ni Lu Hongjian na mag-recruit ng apprentice ngayon. Naghanda ako ng regalo para sa kanya, para magkaroon siya ng magandang impresyon sa akin, nagmamadaling sabi ni Ming Yu. Lu Hongjian. Nagulat si Meng Shiguo. Ito ay isang pagkakataon. Kung maipapadala niya ang kanyang anak sa ilalim ng pangangasiwa ni Lu Hongjian, magagawa niyang maging isang pambansang doktor sa hinaharap at makakuha ng parehong katanyagan at kayamanan. Mabilis niyang sinabi, nabalitaan ko na gusto ni Lu Hongjian ang mga antik. Mayroon akong ilang antik na nasa kwarto ko milyon-milyon ito. Kunin ang mga ito at iregalo sa kanya. Tuldok. Dumating si Alex Dixon sa Pure Sound House at nakita si Qin Yue na nakatayo sa pintuan para salubungin siya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng suit. Matalim ang kanyang mga tampok at may hangin ng maharlika at pagmamataas sa kanya. Nang makita ni Qin Yue si Alex Dixon, lumapit siya sa kanya at pinakilala siya ng nakangiti, Young Master Jiang, ito si Alex Dixon. Ang binata na nagngangalang Young Master Jiang ay tumango at pumunta sa harapan upang iabot ang kanyang kamay. Hello, ako si Jiang Handong, ang kuya ni Jiang Shuili. Kamusta? Inunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at nagulat. Jiang Handong. Hindi niya akalain na isa ito sa 4 na malalaking pamilya sa Jing City, ang Jiang family. Ang Young Master ng Jiang family, binyansagang Yan Capital's Crown Prince. Akala niya ay malayong kamag-anak lang si Jiang Shuili ng Jiang family, pero hindi niya inaasahan na anak siya ng Jiang family. Ito ay masyadong nakakagulat. Magalang na sinabi ni Jiang Handong, tumawag ang aking kapatid na babae at sinabi sa akin na pumunta ka sa Yan Capital bilang isang panauhin. Partikular niyang sinabi sa akin na I welcome ka ng maayos. Sa kasamaang palad, wala ako sa Yan Capital noong nakaraang araw, kaya pumunta siya para salubungin ako. Sorry sa delay. Mr. Jiang, masyado kang magalang. Nakangiting sinabi ni Jiang Handong, gustong lumabas ng kapatid ko ng mag-isa, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at gawin ang kanyang internship kay Jinling. Nabalitaan ko na inalagaan mo siya ng husto, at na-promote pa siya. Ako nais ipahayag ko ang aking pasasalamat kay Mr. Dixon. Nagkataon na pumunta ka sa Yan Capital, at may pagkakataon akong ipagdamot ka sa isang pagkain. Sabi ni Alex Dixon, it was just a small effort. At saka, ang promotion din ni Miss Jiang ay dahil malakas ang workability niya. Ano ang problema ng aking kapatid na babae? Hindi ko pa rin maintindihan. Siya ay isang bulaklak na pinalaki sa isang greenhouse. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Umiti si Jiang Handong at sinabi, nung siya ay nasa bahay, siya ay hindi man lang marunong magbalat ng mansanas. Umiti si Qin Yue at sinabing, mahilig kayong tumayo sa pintuan at mag-chat. Halos malamig ang mga pinggan. Pumasok tayo at mag-usap. Nakangiting sabi ni Jiang Handong. Inihanda na ang mga pagkain sa private room. Lahat sila ay bihirang mga delicacy na bihirang makita sa mga ordinaryong piging. Ang Pure Sound Restaurant ay isa sa mga sikat na pribadong restaurant sa Yan Capital, at ang pinakasikat ay ang presyo nito. Sinasabi na ang chef ay ang inapo ng royal chef, at ang bawat ulam ay napakamahal. Hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong amo, at hindi man lang sila tinanggap ng restaurant. Si Jiang Handong ay magalang, at ang kanyang mga salita ay napakagalang. Obviously, maganda ang pagpapalaki niya. Maganda rin ang impression sa kanya ni Alex Dixon. Sa isang kilalang pamilya tulad ng Jiang family, ang mga batang tinuturuan nila ay hindi kasing gasta at mayabang gaya ng mga mayayamang playboy na iyon. Sa halip, mas mababa sila. Dahil may negosyo si Jiang Handong kay Qin Yue at alam niyang kilala niya ito, hiniling niya sa kanya na imbitahan siya. Ito ay upang maiwasan ang mga bagay na mangyayari ng biglaan at maging sanhi ng pagka-awkward ng lahat. Umiti si Jiang Handong at sinabi, Mr. Dixon, narinig ko kay Master Lu na mayroon kang malalim na pangunawa sa medisina at medisina. Ang Jiang family ay nakikibahagi din sa negosyo ng medisina. Siguro kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makipagtulungan sa iyo. Natigilan si Alex Dixon. Kilala mo si Elder Lu. Inakala niya na sinadya ni Jiang Handong ang pagpapasalamat sa kanya,
ngunit hindi niya inaasahan na darating si Jiang Handong upang makipag-usap sa pakikipagtulungan sa kanya. Napangiti si Qin Yue at sinabing, ang master ng National Clinic ay fourth uncle of young Master Jiang. Ang pharmaceutical company ng Jiang family ay mayroon ding pangmatagalang partnership sa National Clinic para bumuo ng gamot. Sinabi ni Jiang Handong, sa init ng ulo ni Elder Lu, siya ay isang tao na makakatanggap ng ganoong kataas na papuri mula sa kanya. Natatakot ako na si Mr. Dixon ay nag-iisa sa buong bansa. Higit pa rito, narinig niya na, si Mr. Dixon ay nakabuo ng isang uri ng espiritong gamot na sinaliksik ni Elder Lu sa loob ng ilang buwan. Tunay na kahanga-hanga na hindi niya nagawang bumuo ng isang formula na panggamot. Hindi niya alam kung interesado si Mr. Dixon upang bumuo ng gamot na ito kasama ng Jiang family. Nangangako ako, mayroon akong mga koneksyon ng Jiang family. Tiyak na nakakalat ang gamot na ito sa buong bansa. Dahil negosyo ang pinag-uusapan nila, nag-isip sandali si Alex Dixon. Mayroon din siyang sariling pagawaan ng gamot. Bagamat kasi simula pa lang nito, ayaw niyang ibigay ang gamot sa ibang tao para umunlad. Mas alam ni Jiang Handong kaysa sa kanya kung magkano ang kita ng gamot. Kung hindi, hindi niya ito hahanapin. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, paumanhin, ako mismo ang naghahanda sa pagbuo ng gamot na ito. Ganoon ba? Hindi alam ni Jiang Handong ang tunay na pagkakakilanlan ni Alex Dixon, kaya kakaiba ang hitsura nito sa mukha. Ang pakikipagtulungan sa Jiang family ay isang karangalan na hindi maaaring hilingin ng maraming boss kahit lumuhad sila. Hindi niya inaasahan na tatanggi talaga si Alex Dixon. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Dixon, makatitiyak ka tungkol sa pamamahagi ng mga bahagi. Ang Jiang family ay kumukuha lamang ng 60% ng mga pagbabahagi, at ikaw ay kumukuha ng 40% ng mga pagbabahagi. Paano ito? Gusto ko pa ring paunlarin ang sarili ko. Giit ni Alex Dixon. Si Qin Yue ay natigilan din. Ang mga tagagawa ng Jiang family na palaging nagtutulungan sa pagbuo ng gamot ay nagbigay lamang sa kabilang partido ng 20% ng kanilang mga kita. Kaya lang, nag-aagawan pa ang ibang tao para magkatrabaho. Kinuha naman ni Alex Dixon ang 40% ng kita, ngunit tumanggi pa rin siya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ngunit ang pagtutulungan ay talagang magagawa. Ang pabrika ng parmasyutiko na pinag-investen ko ay gumawa ng unang batch ng gamot. Siguro kung interesado ba si Mr. Jiang na makipagtulungan at ibenta ang mga ito. Ang nakapagpapagaling na epekto ay hindi mas malala kaysa sa pagpapainit ng plaster. Nag-isip sandali si Jiang Handong at sinabing, magpadala muna ng ilang sample. Kung talagang maganda ang bisa ng gamot, handang makipagtulungan ang Jiang family kay Mr. Dixon. Sa susunod na linggo, babalik ang kapatid ko sa Yan Capital. Gusto niyang anyayahan si Mr. Dixon na sumali sa welcome na piging, at sa parehong oras, nais niyang ipagdiwang ang aming pakikipagtulungan. Sige, papante talaga ako. Sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, ang kita ng gamot, gusto ko ng 30-70%. Matatanggap mo ba? Sinabi ni Jiang Handong kung ang epektong panggamot ay talagang kapareho ng paso na pamahid, ang pakikipagtulungang ito ay ako na ang magpapasya ngayon. Upang makuha ang papuri ni Elder Lu para sa banal na gamot, mas malinaw pa kung magkano ang kita sa merkado. Kung binuksan niya ang channel ng pagbebenta, walang alinlangan na ito ay isang gintong bundok na naghihintay na mahukay. Matapos talakayin ang pakikipagtulungan, ngumiti si Jiang Handong at kumuha ng bank card at itinulak ito sa harap ni Alex Dixon. Mr. Dixon, ang card na ito ay 10 milyon. Ito ay pasasalamat ko sa pag-aalaga sa aking kapatid. Sana ay magkaroon ka ng magandang oras sa Yan Capital. Walang pakialam si Alex Dixon sa pera. Tatanggi na sana siya, biglang narinig niyang sinabi ni Jiang Handong. Mr. Dixon, maganda ang impresyon sa iyo ng kapatid ko, ngunit ang Jiang family ay may espesyal na katayuan. Hindi maaaring magpakasal ang kapatid ko sa isang ordinaryong amo. Sana maintindihan mo ito. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, magkaibigan lang kami ni Miss Jiang. Ganoon ba? Napangiti si Jiang Handong, at naging reserved ang kanyang tono. Napaka-inosente ng kapatid ko.
Marahil ay magbibigay ito ng ilusyon sa iba na may pagkakataon siyang pakasalan ang isang babae mula sa Jiang family. Sanay walang ganitong ilusyon si Mr. Dixon. At kung maaari, mangyaring layuan ang kapatid ko. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Ang paborebleng impresyon na mayroon siya para kay Jiang Handong ay nawala ng walang bakas. Malamig siyang tumayo at sinabing, Mr. Jiang, mali yata ang pagkakaintindi mo sa akin. May asawa na ako. Kahit gaano pa kaganda ang kapatid mo, wala siya sa paningin ko. Tsaka hindi siya maikukumpara sa asawa ko. Palom. Pagkatapos sabihin niyon, hindi na tiningnan ni Alex Dixon ang bank card, lalo na si Jiang Handong. Tumayo siya at lumabas ng pinto. Abangan ang susunod na kabanata.